Ang halimuyak ng sampagita, matamis at mapang-akit, ay tila isang mapanlinlang na belo sa ibabaw ng marahas na katotohanan ng Quiapo. 3:00 pa lamang ng hapon, ngunit ang init na bumabalot sa balat ni Ligaya ay kasinsidhi ng nagbabagang uling, pinatitindi pa ng siksikan ng mga taong nagmamadali, ng mga sigaw ng tindera, at ng walang tigil na ugong ng mga sasakyang tila mga dambuhalang insektong hindi mapakali. 16 na taon lamang siya, payat ang katawan na balot sa kupasing bestidang minana pa sa kanyang ina, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na katalinuhang higit pa sa kanyang edad. Isang katalinuhang hinubog ng pangangailangan at pait ng kahirapan. Sa kanyang maliit na bilaw, maingat na nakaayos ang mga kwintas ng sampagitang sinikap niyang gawing pinakamaganda. Bawat bulaklak ay pinili, bawat tahi ng sinulid ay may dalang dasal. Dasal na sana ay may bumili, na sana ay makauwi siya ng maisapat na pera para sa gamot ni Totoy, ang kanyang bunsong kapatid na ilang araw nang nilalagnat at hinihika. Sampagita, bili na kayo. Mabango, bagong pitas, ang malamyos niyang alok, tinig na halos malunod sa ingay ng paligid. May iilang humihinto, sinusuri ang kanyang mga tinda, ang iba ay dumadaan lamang na parang hangin. Bawat barya na kanyang natatanggap ay tila isang patak ng ulan sa tigang na lupa, panandali ang ginhawa, ngunit hindi sapat. Isang makintab na itim na kotse ang huminto, hindi kalayuan sa kanyang pwesto, sa tapat ng isang kilalang pawn shop na usap-usapay pag-aari ng mga Montemayor, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kanilang distrito. Bumukas ang pinto sa likuran at isang binatang lalaki ang lumabas, nakasuot ng mamahaling polo shirt at maong, ang buhok ay nakaistilong tila artista. Si Miguel Montemayor. Ang kanyang mga mata, malamig at mapanuri, ay gumala sa paligid, tila hinahanap ang isang bagay o isang tao. Napayuko si Ligaya, umiiwas sa tingin. Ang mga Montemayor. Ang pangalan pa lamang nila ay sapat na para magdulot ng kaba sa dibdib ng sinuman sa kanilang lugar. Kilala sila sa kanilang yaman, sa kanilang impluwensya, ngunit higit sa lahat, sa mga kwentong bumubulong tungkol sa kanilang mga lihim na gawain, mga negosyong kaduda-duda, mga taong bigla na lamang nawawala matapos silang makabangga. Nagkunwari si Ligaya na inaayos ang kanyang mga paninda, ngunit ang gilid ng kanyang mga mata ay nakatanaw pa rin kay Miguel. Nakita niyang may kausap ito sa cellphone, ang mukha ay seryoso, may bahid ng inis. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono at ang kanyang tingin ay napadako sa direksyon ni Ligaya. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Miguel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Ligaya. Mabilis siyang umiwas ng tingin, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, ang tingin na iyon ay may ibang kahulugan. Hindi ito ang karaniwang tingin ng isang mayamang binata sa isang hamak na tindera. Mayroong kung anong kalkulasyon, kung anong interes na hindi niya mawari. Maya-maya pa, lumapit ang isang matandang babae, si Aling Sabel, na nagtitinda rin ng mga halamang gamot sa kabilang bangketa. Ligaya, iha, bulong nito, nakita mo ba iyon? Si Miguel Montemayor, tinitingnan ka. Mag-iingat ka sa mga iyan. Ang sabi-sabi, may hinahanap daw silang dalagita na nakakita raw sa alam mo na, sa isa sa mga transaksyon nila malapit sa pier kamakailan. Huwag kang magpapagabi sa daan, ha? Lalong nanikip ang dibdib ni Ligaya. Transaksyon? Pier? Wala siyang maalalang napadpad sa pier o nakakita ng anumang kahina-hinala. Ngunit ang babala ni Aling Sabel, kasama ang malamig na titig ni Miguel Montemayor, ay nag-iwan ng bakas ng takot sa kanyang puso. Nang magdidilim na at iilan na lamang ang natitira sa kanyang mga sampag-ita, nagpasya na siyang umuwi. Ang kakarampot na kanyang kinita ay halos hindi sapat para sa isang araw na pagkain, lalo na para sa gamot ni Totoy. Habang naglalakad siya sa masikip na eskinita, patungo sa kanilang barong-barong, naramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala siyang makitang kakaiba, mga anino lamang na nililikha ng papalubog na araw at ng mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit ang pakiramdam na iyon, ang tila mga matang nakatitig sa kanyang likuran, ay hindi naalis. Sa kanilang munting dampa, naaaninag niya ang liwanag mula sa gasera. Naabutan niya ang kanyang ina, si Aling Nena, na naghahanda ng hapunan, lugaw na may kaunting asin, ang tanging kaya nilang ihanda. Si Lola Iska naman, ang kanyang lola, ay naghihimas sa noo ni Totoy na nakahiga sa banig, mahina ang paghinga at patuloy ang sinat.
Kumusta ang benta, anak? Tanong ni Aling Nena. Ang boses ay pagod ngunit may pilit ng ngiti. Ipinakita ni Ligaya ang iilang baryang hawak. Ito lang po, inay. Kulang pa rin po para sa gamot ni Totoy. Napabuntong hininga si Aling Nena. Diyos ko, ano na ang gagawin natin? Ang sabi ng doktor sa health center, kailangan na ni Totoy ng mas mabisang gamot. Kung hindi raw ay baka lumala ang kanyang pulmonya. Lumapit si Ligaya kay Totoy, hinaplos ang mainit nitong noo. Ang puso niya ay dinudurog ng awa at kawalan ng pag-asa. Kung mayroon lamang siyang magagawa. Kung kaya lamang niyang akuin ang sakit ng kapatid. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina at lola, at tanging ang mahinang pag-ubo ni Totoy ang maririnig, hindi mapakali si Ligaya. Bumangon siya at lumabas ng bahay. Sumandal siya sa haligi ng kanilang munting tahanan, tinitingnan ang kalangitan na puno ng bituin, ngunit tila walang dalang pag-asa para sa kanya. Ang babala ni Aling Sabel. Ang titig ni Miguel Montemayor. Ang sakit ni Totoy. Ang kahirapan na tila isang kumunoy na humihila sa kanila pababa. Bigla, isang anino ang gumalaw sa dulo ng eskinita. Isang lalaking nakasombrero ang dahan-dahang lumakad papalapit. Hindi niya maaninag ang mukha nito sa dilim, ngunit ang tindig nito ay pamilyar. Napaurong si Ligaya, handang sumigaw. Huwag kang matakot, Hija, sabi ng lalaki, ang boses ay mahina ngunit may otoridad. Hindi ako naparito para manakit. Nang makalapit ito sa abot ng liwanag ng poste, nakilala niya ito. Isa sa mga tauhan ng mga Montemayor, madalas niyang nakikita sa palengke, tila bantay. Ano po ang kailangan ninyo? Nanginginig na tanong ni Ligaya. Pinapunta ako rito ni Senorito Miguel, sabi ng lalaki. May ipinapasabi siya sa iyo. Nanlamig ang buong katawan ni Ligaya. Ano po iyon? Nais ka raw niyang makilala. May alok siya para sa iyo. Isang alok na hindi mo raw matatanggihan, lalo na't alam niya ang kalagayan ng pamilya mo, lalo na ng kapatid mo. Tumingin ang lalaki sa loob ng kanilang bahay, kung saan maririnig ang pag-ubo ni Totoy. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Ligaya na parang punyal. Alam nila. Alam nila ang kanyang kahinaan. Anong klaseng alok? At bakit siya? Ano ang kailangan ni Miguel Montemayor sa isang tulad niya? Ang takot ay napalitan ng isang uri ng determinasyon. Kailangan niyang malaman. Para kay Totoy. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na busina ng kotse ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang kanto. Sinundan ng mabilis na pagdating ng isa pang sasakyan, isang luma, ngunit mukhang matibay na kotse, hindi kasing gara ng sa mga Montemayor, ngunit malinis. Huminto ito sa pagitan ni Ligaya at ng tauhan ni Miguel. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang lumabas. Nakasuot ito ng simpleng puting kamisa de chino at itim na pantalon, ay hawak na tungkod na iari sa matigas na kahoy. Ang kanyang buhok ay pulos puti na, ngunit ang kanyang mga mata, kahit na may edad na, ay matalas at puno ng hindi maipaliwanag na kalungkutan at karunungan. Hindi siya pamilyar kay Ligaya. May problema ba rito, Hija? Tanong ng matanda, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin ito sa tauhan ni Miguel. Gabi na para mang-abala ng isang dalagita. Ang tauhan ni Miguel ay tila nagulat, napaurong ng bahagya. Sino ka para makialam, matanda? Ako si Rafael Sarmiento, pakilala ng matanda. At ang dalagang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Nagulat si Ligaya. Proteksyon? Paano? Hindi niya kilala ang matandang ito. Ngunit ang pangalang kay Rafael Sarmiento ay tila may epekto sa tauhan ni Miguel. Ang kaninang kayabangan nito ay biglang nawala, napalitan ng pag-aalinlangan at tila bahagyang pagkatakot. Don Rafael. Bulong nito. Paumanhin po. Hindi ko alam di. Mabilis itong tumalikod at nagmamadaling umalis, nilamon ng dilim ng eskinita. Naiwan si Ligaya na nakatayo roon, tulala, kaharap ang matandang nagpakilalang si Don Rafael Sarmiento. Ang hangin ay tila huminto at ang tanging maririnig ay ang kabog ng kanyang dibdib at ang malayong ugong ng lungsod. Sino po kayo? Sa wakas ay naitanong ni Ligaya, ang boses ay halos hindi marinig. At bakit? Bakit ninyo ako tinutulungan? Tumingin si Don Rafael sa kanya, isang tinging tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Maraming bagay sa mundong ito, Hija, na mahirap ipaliwanag.
Sa ngayon, ang mahalaga ay ligtas ka. May kinuha siyang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Ito, tanggapin mo. Para sa gamot ng kapatid mo. At bukas, may kakausap sa iyong ina. Mayroon akong alok. Isang alok. Katulad ng sinabi ng tauhan ni Miguel. Ngunit ang alok na ito, mula sa estrangherong ito na bigla na lamang sumulpot na parang isang anghel na tagapagligtas, ay may dalang ibang pakiramdam, hindi takot, kundi isang munting kislap ng pag-asa, na may kasamang malaking tandang pananong. Sino si Don Rafael Sarmiento? At ano ang lihim na nag-ugnay sa kanya, sa mga Montemayor at sa isang hamak na tagabenta ng sampagita na tulad ni Ligaya? Ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila nagdadala ng panibagong pangamba kay Ligaya. Hawak pa rin niya ang sobrang iniabot ni Don Rafael Sarmiento. Ang laman nito'y sapat para sa ilang araw na gamot ni Totoy at kaunting pagkain. Ngunit ang pangako ng matanda na may kakausapi sa kanyang ina at ang ialok nito ay bumabagabag sa kanyang isipan. Anong uri ng alok? At ano ang kapalit? Bago pa man sumikat ng husto ang araw, isang kalesa ang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Hindi ito ang karaniwang kalesang pangturista, kundi isang mas formal, may kutserong nakasuot ng maayos na damit. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nasa edad 40, nakasuot ng simpleng bestida, ngunit halatang may pinag-aralan at dignidad. Mahinahon siyang kumatok sa kanilang pintuan. Si Aling Nena ang nagbukas, nagulat. Sino po sila? Magandang umaga po. Ako po si Elena Reyes, isang abogada, magalang na pakilala ng babae. Naparito po ako sa utos ni Don Rafael Sarmiento. Maaari po ba tayong mag-usap sandali tungkol sa inyong anak na si Ligaya? Ang salitang ki-abogada at ang pagbanggit sa pangalan ni Don Rafael ay nagdulot ng kaba at pagtataka kay Aling Nena. Pinatuloy niya si Atty. Reyes sa kanilang munting sala, kung saan si Lola Iska ay nag-aalaga pa rin kay Totoy. Si Ligaya ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ang lahat, ang puso ay malakas ang tibok. Don Rafael Sarmiento. Ulit ni Aling Nena, ang boses ay may pag-aalinlangan. Hindi po namin siya kilala. Kagabi lamang po ay tinulungan niya ang aking anak mula sa isang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Tumango si Atty. Reyes. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. Si Don Rafael ay isang taong mas pinipiling manatiling pribado, ngunit mayroon siyang malaking puso para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga kabataang tulad ni Ligaya. Huminga ng malalim si Atty. Reyes bago nagpatuloy. Ang dahilan po ng aking pagparito ay upang ihatid ang isang alok mula kay Don Rafael. Alam po niya ang inyong sitwasyon, ang pagkakasakit ng inyong bunsong anak, at ang inyong pang-araw-araw na pakikibaka. Tumingin siya kay Ligaya, isang tinging may kahinahunan. Nais ni Don Rafael na kupkupin si Ligaya. Nais niyang bigyan siya ng maayos na tahanan, edukasyon at proteksyon. Natigilan si Aling Nena. Kupkupin? Ibig sabihin kukunin ninyo ang anak ko. Ang takot ay malinaw sa kanyang tinig. Si Lola Iska naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi po sa ganoong paraan, mabilis na paglilinaw ni Atty. Reyes. Hindi po layunin ni Don Rafael na ilayo si Ligaya sa inyo ng tuluyan. Ang nais niya ay mabigyan si Ligaya ng pagkakataon na magkaroon ng mas magandang kinabukasan, isang bagay na, sa kasalukuyang kalagayan, ay mahirap ninyong maibigay, gaano man ninyo kagusto. Nagpatuloy ang abogada, si Ligaya ay titira sa tahanan ni Don Rafael. Doon, magkakaroon siya ng sariling silid, masusustansyang pagkain, at mga tutor na magtuturo sa kanya. Lahat ng kanyang pangangailangan ay sasagutin. Bilang kapalit, ang tanging hihilingin ni Don Rafael ay ang kanyang katapatan at pagsunod sa mga alituntunin ng bahay. At kami? Ang pamilya niya, tanong ni Aling Nena, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi kayo pababayaan ni Don Rafael, sagot ni Atty. Reyes. Magbibigay siya ng buwanang suporta para sa inyong pamilya, sapat para sa inyong mga pangangailangan, lalo na sa gamot ni Totoy. Maaari ninyong bisitahin si Ligaya, at maaari rin siyang umuwi sa mga piling pagkakataon, basta't may pahintulot. Katahimikan ang bumalot sa munting dampa. Tanging ang mahinang pag-ubo ni Totoy ang maririnig.
Si Aling Nena ay napayuko, gulong-gulo ang isip. Ang alok ay tila isang panaginip, isang solusyon sa kanilang mga problema. Ngunit ang kapalit ay ang pansamantalang pagkakawalay sa kanyang anak. Si Ligaya ang bumasag sa katahimikan. Tumayo siya, lumapit sa kanyang ina. Inay, ni. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Kung ito po ang paraan para gumaling si Totoy at para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay, payag po ako. Tumingin si Aling Nena sa anak, ang mga matay puno ng pagmamahal at sakit. Anak, sigurado ka ba? Hindi mo kailangang gawin ito kung gusto ko po, inay, putol ni Ligaya. Pagod na po akong makita kayong nahihirapan. Pagod na po akong mangamba para kay Totoy. Kung si Don Rafael po ay tunay na mabuti ang hangarin, tatanggapin ko po ang kanyang tulong. Tumingin si Atty. Reyes kay Ligaya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matapang kang bata, Ligaya. At matalino. Hinarap niya muli si Aling Nena. Bibigyan ko po kayo ng panahon para mag-isip at mag-usap. Ngunit kung maaari, sana po ay makapagdesisyon kayo sa lalong madaling panahon. May mga panganib na mas mabuting maiwasan ni Ligaya habang siya ay naririto pa. Ang huling pangungusap ay may diin, isang banayad na paalala sa nangyari kagabi sa tauhan ng mga Montemayor. Naiwan ng pamilya na balot ng magkahalong emosyon. Ang alok ay napakaganda para tanggihan, lalo na't ang kalusugan ni Totoy ang nakataya. Ngunit ang ideya ng pag-alis ni Ligaya, kahit pansamantala, ay mabigat sa kanilang dibdib. Sa huli, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, pagluha at dasal, na pagdesisyonan nila. Para sa kapakanan ng lahat, lalo na ni Totoy, tatanggapin nila ang alok ni Don Rafael Sarmiento. Kinahapunan, bumalik si Atty. Reyes. May dala siyang mga dokumento na kailangang pirmahan, isang kasunduan na nagsasaad ng mga kondisyon ng pagtira ni Ligaya sa bahay ni Don Rafael, ang suportang ibibigay sa pamilya, at ang pangakong pangangalagaan ang kapakanan ng bata. Binasa ito ng mabuti ni Aling Nena, tinulungan ni Atty. Reyes na ipaliwanag ang bawat punto. Nang pirmahan na ni Aling Nena ang mga papeles, gamit ang tumutulong hinlalaki, dahil hindi siya marunong sumulat, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Tila isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib, ngunit napalitan ito ng panibagong bigat, ang pangungulila. Si Ligaya ay nag-impake ng kanyang ilang damit sa isang lumang bayong. Walang gaanong material na bagay siyang dadalhin, ngunit puno ang kanyang puso ng magkahalong takot at pag-asa. Mag-iingat ka roon, apo, sabi ni Lola Iska, niyakap siya ng mahigpit. Huwag mong kalilimutan ang mga itinuro namin sa iyo. At lagi kang magdarasal. Opo, Lola. Niyakap siya ni Aling Nena, ang mga luha ay muling dumaloy. Mahal na mahal ka namin, anak. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Ang mahalaga, maging ligtas ka at mag-aral kang mabuti. Mahal na mahal ko rin po kayo, inay, Lola. Babantayan ko po si Totoy. Lumuhod siya sa tabi ng natutulog na kapatid, hinalikan ito sa noo. Pagaling ka, Totoy. Babalik si ate. Sumakay si Ligaya sa kalesa kasama si Atty. Reyes. Habang papalayo sila sa eskinita, tinanaw niya ang kanyang pamilya na kumakaway, ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ito na ba ang simula ng pagbabago? O simula ng isang bagay na hindi niya palubos na nauunawaan? Ang biyahe patungo sa tahanan ni Don Rafael ay mahaba. Mula sa masisikip at maingay na kalye ng Quiapo, dumaan sila sa mas maluluwag na kalsada, mga lugar na ngayon lamang nakita ni Ligaya. Ang mga bahay ay malalaki, napapaligiran ng matataas na pader. Ang hangin ay tila mas malinis. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang napakataas na gate na yari sa bakal, may mga disenyong masalimuot. Sa likod nito ay matatanaw ang isang malaking bahay na bato, luma ngunit halatang inaalagaan. Ito raw ang tahanan ni Don Rafael Sarmiento. Bumukas ang gate ng kusa, tila may hindi nakikitang kamay na nagpapatakbo nito. Pumasok ang kalesa sa isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak at matatandang puno. Sa gitna ng lahat ng ito, ang bahay ay tila isang tahimik na higante, nagbabantay. Nandito na tayo, Ligaya, sabi ni Atty. Reyes, ang boses ay banayad. Maligayang pagdating sa Villa Sarmiento. Bumaba si Ligaya mula sa kalesa, ang kanyang mga binti ay tila nang hihina.
Ang laki at ganda ng lugar ay nakalulula. Ito ang magiging bago niyang tahanan. Isang lugar na napakalayo sa kanyang pinanggalingan, isang lugar na puno ng mga sikreto, tulad ng may-ari nito. Sa pintuan ng bahay, naghihintay ang isang matandang babae na nakasuot ng uniforme, si Manang Celia, ang mayordoma. Umiti ito ng bahagya kay Ligaya. Tuloy ka, iha. Hinihintay ka na ni Don Rafael. Pumasok si Ligaya sa loob. Ang sahig ay yari sa makintab na kahoy, ang mga dingding ay puno ng mga kwadro na may mga larawan ng mga taong hindi niya kilala. May malaking hagdanan sa gitna na papunta sa ikalawang palapag. Ang amoy ng lumang kahoy, bulaklak, at tila biswax ay namamayani sa hangin. Sa isang maluwag na sala na may matataas na bintanang salamin na tanaw ang hardin, nakaupo si Don Rafael Sarmiento sa isang silyang yari sa Nara, nagbabasa ng libro. Nang marinig niya ang kanilang pagdating, ibinaba niya ang libro at tumingin kay Ligaya. Ang kanyang mga mata, kahit na matanda na, ay may kislap ng kabaitan. Maligayang pagdating, Ligaya, sabi niya, ang boses ay mahinahon. Sana'y maging komportable ka rito. Tumango lamang si Ligaya, hindi alam ang sasabihin. Ang lahat ay parang isang panaginip. Si Manang Celia ang maghahatid sa iyo sa iyong silid, patuloy ni Don Rafael. Magpahinga ka muna. Mamayang gabi, sa hapunan, tayo'y magkakaroon ng pagkakataong magkakilala ng mas mabuti. Sinundan ni Ligaya si Manang Celia paakyat sa malaking hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila dinadala siya palayo sa kanyang dating buhay, patungo sa isang kinabukasang hindi pa niya tiyak. Ang kanyang silid ay nasa dulo ng isang pasilyo. Maluwag ito, may malaking kama na may puting kubrekama, isang tokador na may salamin, isang maliit na mesa at silya sa tabi ng bintana na tanaw ang hardin sa likod bahay. May sarili rin itong banyo. Simple lamang ang mga gamit, ngunit malinis at maayos. Para kay Ligaya, nasanay sa maliit na espasyo at banig, ito ay parang isang palasyo. Ito na ang iyong magiging silid, iha, sabi ni Manang Celia. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang tumawag sa akin o sa ibang kasambahay. Ang hapunan ay ihahain mamayang 7:00. Iniwan ni Manang Celia si Ligaya. Naupo si Ligaya sa gilid ng kama. Ang lambot nito ay hindi pamilyar. Tumingin siya sa paligid. Ang katahimikan ng lugar ay bingi, malayo sa ingay ng Quiapo. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, raramdaman niya ang bigat ng mga hindi pa nasasabing salita, ng mga lihim na nakakubli sa bawat sulok ng malaking bahay na ito. Napatingin siya sa bintana. Ang hardin ay maganda, ngunit tila mailungkot na bumabalot dito. Katulad ng mga mata ni Don Rafael. Ano ang tunay na dahilan kung bakit siya naririto? Proteksyon mula sa mga Montemayor? O may iba pang mas malalim na dahilan? At sino nga ba talaga si Don Rafael Sarmiento, ang taong nag-alok sa kanya ng isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap, kapalit ng ano? Ang mga tanong ay nagsimulang mamuo sa kanyang isipan, tulad ng mga ulap na nagbabadya ng ulan. Ang Villa Sarmiento ay maaaring isang ligtas na kanlungan, ngunit nararamdaman ni Ligaya na ito rin ay isang ginintuang haula, puno ng mga misteryong kailangan niyang tuklasin. Ang hapagkainan ng Villa Sarmiento ay kasinlaki ng buong barong-barong ni Ligaya. Isang mahabang mesa na yari sa Nara, napakintab at kumikinang sa ilalim ng aranyang kristal na nakasabit sa mataas na kisam. Ang mga plato, kubyertos, at baso ay tila hinugot mula sa isang magasin ng mga mayayaman. Para kay Ligaya, nasanay kumain gamit ang kamay sa isang maliit na dulang, ang lahat ay bago at nakakaasiwa. Nakaupo si Don Rafael sa kabisera ng mesa. Si Ligaya naman ay inalalaya ni Manang Celia sa isang silyang malapit sa kanya. Tanging silang dalawa ang nasa hapag, bukod sa dalawang kasambahay na tahimik na naglilingkod, mga aninong halos hindi napapansin. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang kalansing ng mga kubyertos. Sinubukan ni Ligaya na gayahin ang paraan ng pagkain ni Don Rafael, maingat at may pormalidad, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat subo ng masasarap na pagkain hindi niya pa natitikman kailanman, sinigang na hipon na may tamang asim, adobong manok na natutunaw sa bibig, sariwang ensaladang gulay, ay tila walang lasa dahil sa kabang nararamdaman niya. Kumusta ang iyong silid, Ligaya? Tanong ni Don Rafael. Ang boses ay malumanay, tila sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Maayos po, Don Rafael. Napakaganda po, sagot ni Ligaya, hindi tumitingin ng diretso sa matanda. Mabuti kung ganoon.
Nais kong maging komportable ka rito. Ang Villa Sarmiento ay tahanan mo na rin ngayon. May kung anong lungkot sa huling pangungusap ng matanda na hindi nakaligtas sa pandinig ni Ligaya. Tahanan? Para ba itong tunay na tahanan o isang magandang kulungan lamang? Bukas, patuloy ni Don Rafael, ipapakilala kita kay Maestra Isabel. Siya ang magiging pangunahing tutor mo. Magaling siyang guro sa asignaturang Filipino, kasaysayan at kagandahang asal. Mayroon ding darating para sa Ingles at matematika. Mahalaga ang edukasyon, Ligaya. Ito ang susi na magbubukas ng maraming pinto para sa iyo sa hinaharap. Tumango si Ligaya. Edukasyon. Isang bagay na pinangarap niya, ngunit alam niyang imposible para sa isang tulad niya. Ngayon, inihahain ito sa kanya sa isang pilak na bandeha. Bakit po ninyo ginagawa ito para sa akin, Don Rafael? Hindi na napigilan ni Ligaya ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Hindi po ako espesyal, isa lang po akong hamak na tindera ng sampag-ita. Ngumiti si Don Rafael, isang iting malungkot. Lahat tayo ay espesyal, hija, sa iba't ibang paraan. At kung minsan, ang mga hamak na bulaklak, tulad ng sampagita, ang may pinakamabangong halimuyak at pinakamatibay na diwa. Uminom siya ng tubig bago nagpatuloy. Nakikita ko sa iyo ang isang batang may potensyal, isang batang matalino at may mabuting puso. Sayang kung ito'y masasayang lamang dahil sa kahirapan. Acne. Sandali siyang natigilan, tila may inaalalang masakit. Mayroon kang mga matang nagpapaalala sa akin ng isang taong matagal nang nawala. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng panibagong tanong sa isip ni Ligaya. Sino ang taong iyon? At ano ang kaugnayan nito sa kanya? Tumingin si Don Rafael sa isang malaking kwadro na nakasabit sa dingding ng hapagkainan. Larawan iyon ng isang magandang babae, marahil ay kasing edad ni Ligaya noong ipininta, may mga matang katulad ng kay Don Rafael, malungkot ngunit puno ng buhay. Nakasuot ito ng lumang istilong barutsaya. Siya si Consuelo, sabi ni Don Rafael, ang boses ay halos pabulong, puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ang aking yumaong kapatid. Napatingin si Ligaya sa larawan pagkatapos ay kay Don Rafael. Mayroon niyang bahagyang pagkakahawig. Ngunit ang mga mata ni Consuelo, mayroon itong kislap na tila pamilyar kay Ligaya, isang kislap na minsan niyang nakikita sa sarili niyang refleksyon sa maruming tubig baha. Nawala siya sa amin noong panahon ng digmaan, malungkot na pagpapatuloy ni Don Rafael. Napakabata pa niya noon, puno ng pangarap. Isang pangarap ang hindi natupad, ang makapag-aral, ang magkaroon ng pagkakataong mamukadkad. Siguro, sa pagtulong sa iyo, Ligaya, ay parang binibigyan ko na rin siya ng katarungan. Natahimik si Ligaya. Ang bigat ng mga salita ni Don Rafael ay tumago sa kanyang puso. Hindi lamang simpleng awa ang nag-udyok sa matanda. Mayroon itong personal na pinaghugutan, isang sugat na hindi pa rin naghihilom kahit sa paglipas ng maraming taon. Salamat po, Don Rafael, sabi ni Ligaya, sa pagkakataong ito, may sinseridad sa kanyang tinig. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Umiti si Don Rafael, at sa pagkakataong ito, ang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Alam kong hindi. Pagkatapos ng hapunan, habang pabalik si Ligaya sa kanyang silid, sinamahan siya ni Manang Celia. Alam mo, iha, sabi ni Manang Celia nang sila inasa pasilyo na, matagal nang hindi ngumingiti ng ganyan si Don Rafael. Simula nang dumating ka, tila nabawasan ang bigat na kanyang dinadala. Talaga po? Ang yumaong si Senorita Consuelo ay napakalapit sa puso ni Don Rafael. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking dagok sa kanya, at sa buong pamilya Sarmiento noon. Ang mansyon na ito, kahit na puno ng magagandang alaala, ay naging simbolo rin ng kanyang kalungkutan. Marahil, ikaw ang magiging liwanag na muling magpapasigla rito. Liwanag? Siya. Paano niya magagawang liwanag ang isang lugar na balot ng anino ng nakaraan? Bago matulog, binuksan ni Ligaya ang bintana ng kanyang silid. Ang hangin ng gabi ay malamig at sariwa. Tanaw niya ang hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang mga bulaklak ay tila may sariling ningning. Sa isang sulok ng hardin, may nakita siyang isang maliit na groto, may estatwa ng Birheng Maria. Napaisip siya sa kanyang pamilya. Kumusta na kaya si Totoy? Kumakain na kaya ng maayos sila inay at lola Iska? Ang pangulila ay muling kumirot sa kanyang dibdib.
Ngunit kasabay nito may determinasyong umusbong. Gagawin niya ang lahat para hindi masayang ang sakripisyo ng kanyang pamilya at ang tiwala ni Don Rafael. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Ligaya. Dumating si Maestra Isabel, isang babaeng may edad na ngunit masigla pa rin, may matamis na ngiti at pasensya sa pagtuturo. Tinuruan siya nito ng tamang pagbasa at pagsulat sa Filipino, ng kasaysayan ng Pilipinas na hindi niya natutunan sa kalsada, at ng mga aral sa kagandahang asal na tila isang bagong wika para sa kanya. Dumating din si Enith David, isang binatang Amerikano na mailahing Pilipino, para sa kanyang aralin sa Ingles at matematika. Sa simula, nahirapan si Ligaya, lalo na sa Ingles. Ngunit ang kanyang determinasyon at ang tulong ng mga guro ay unti-unting nagbunga. Mabilis siyang matuto, tila isang uhaw na halaman na dinidiligan. Sa mga libreng oras, pinapayagan siya ni Don Rafael na maglibot sa malawak na aklatan ng mansyon. Libu-libong libro ang naroon, mula sa mga klasikong nobela hanggang sa mga aklat tungkol sa sining at agham. Para kay Ligaya, na ang tanging nababasa noon ay mga comics na napupulot, ang aklatan ay isang paraiso. Dito niya natuklasan ang mahika ng mga salita, ang kapangyarihan ng mga kwento. Minsan, habang naghahanap ng libro, napansin niya ang isang seksyon na tila laging nakakandado, isang estanteng gawa sa maitim na kahoy, may salaming pinto. Ano po ang laman niyan, Manang Celia? Tanong niya sa mayordoma isang araw. Tumingin si Manang Celia sa estante, ang mukha ay bahagyang nag-iba. Mga lumang papeles iyan ng pamilya Sarmiento, iha. Mga kasulatan, mga talaarawan. Si Don Rafael lamang ang may susi riyan. Maselan ang mga iyon. Ang sagot ni Manang Celia ay lalo lamang nagpaintriga kay Ligaya. Ano kayang mga lihim ang nakatago sa mga lumang papel na iyon? Mga lihim na maaaring may kinalaman sa nakaraan ng pamilya Sarmiento at marahil sa dahilan kung bakit siya naroroon. Sa kabila ng kanyang bagong buhay, hindi nawawala ang anino ng mga Montemayor sa kanyang isipan. Paminsan-minsan, kapag lumalabas sila ni Atty. Reyes para bumili ng ilang personal na gamit o kapag sinusundo siya pauwi mula sa isang bihirang pagbisita sa kanyang pamilya, na palaging may kasamang bantay na itinalaga ni Don Rafael, nararamdaman niya ang mga matang nakamasid. Ang itim na kotse ng mga Montemayor ay paminsan-minsan niyang namataan sa di kalayuan. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa hardin, lumapit si Atty. Reyes. May dala itong isang pahayagan. Ligaya, may balita akong hindi maganda, sabi nito, ang mukha ay seryoso. Itinuro nito ang isang maliit na artikulo sa lokal na seksyon. Isang negosyante natagpo ang patay malapit sa pier. Ang biktima ay hindi pinangalanan, ngunit ang deskripsyon ng lugar ay pamilyar, ang pier na malapit sa pinagtatrabahuhan ng ilang kamag-anak ng mga taga-Quiapo. Ang pier na nabanggit ni Aling Sabel na may transaksyon ang mga Montemayor. Nanlamig si Ligaya. May kinalaman po ba rito ang mga Montemayor? Nagkibit balikat si Atty. Reyes. Walang direktang ebidensya, ngunit ang mga usap-usapan sila ang itinuturo. Ang taong iyon daw ay may utang sa kanila, o di kaya ay isang testigo sa isa sa kanilang mga iligal na operasyon. Tumingin si Atty. Reyes kay Ligaya. Kaya kailangan mong mag-ingat palagi, Ligaya. Ang mga taong tulad nila ay mapanganib. Mabuti na lamang at nasa pangangalaga ka ni Don Rafael. Ang balitang iyon ay muling nagpaalala kay Ligaya na ang kanyang bagong buhay sa Villa Sarmiento ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral at kaginhawaan. Ito rin ay tungkol sa proteksyon. Ngunit hanggang kailan siya mananatiling ligtas sa loob ng mga pader na ito? At ano ang mangyayari kung ang mga anino ng nakaraan, ang kay Don Rafael at ang sa mga Montemayor, ay magbanggaan at siya ang mapagitnaan? Ang mga bulaklak sa hardin ni Don Rafael ay magaganda, ngunit alam ni Ligaya na ang ilan sa mga ito, tulad ng rosas, ay may mga tinik. At kailangan niyang matutunan kung paano hahawakan ang mga ito nang hindi nasusugatan. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Ang buhay ni Ligaya sa Villa Sarmiento ay nagkaroon ng isang uri ng ritmo. Sa umaga, mga aralin kasama sina Maestra Isabel at David. Sa hapon, pagbabasa sa aklatan o tahimik na paglalakad sa hardin. Sa gabi, hapunan kasama si Don Rafael,
kung saan madalas silang nagkakaroon ng mga pag-uusap tungkol sa mga librong binasa ni Ligaya, sa mga kaganapan sa mundo na nababasa niya sa pahayagan o minsan, tungkol sa mga alaala ni Don Rafael noong kanyang kabataan. Unti-unti, ang malaking mansyon ay hindi na tila isang dayuhang lugar para kay Ligaya. Ang mga kasambahay, sa pangunguna ni Manang Celia, ay naging palagay na sa kanya, tinatrato siya ng may respeto at kabaitan. Maging si Don Rafael ay tila mas ngumingiti na, ang mga mata ay hindi na kasing lungkot ng dati. Ngunit sa kabila ng panlabas na katahimikan, ang pakiramdam ng panganib ay hindi lubusang nawawala. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Ligaya, nagising siya sa isang kakaibang kaluskos mula sa labas ng kanyang bintana. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip. Sa dilim ng hardin, sa ilalim ng puno ng mangga na malapit sa pader, may naaninag siyang 2 anino ng tao. Nakatayo lamang sila roon, tila may minamanmanan. Hindi niya maaninag ang kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang tindig ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, mabilis silang nawala, tila mga multong nilamon ng gabi. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Manang Celia. Ang matandang mayordoma ay nakinig ng mabuti, ang mukha ay seryoso. Marahil ay mga magnanakaw lamang iyon, iha, na napadaan, sabi ni Manang Celia, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing iba ang kanyang iniisip. Huwag kang mag-alala, mas hihigpitan namin ang seguridad. At ipapaalam ko ito kay Don Rafael. Nang hapong iyon, ipinatawag ni Don Rafael si Ligaya sa kanyang estudyo, isang silid na puno ng mga lumang mapa, mga tropeo mula sa pangangaso, na ayon kay Manang Celia ay libangan ng ama ni Don Rafael noon at mga antigong kasangkapan. Ito ang unang beses na nakapasok si Ligaya sa silid na iyon. Nakarating sa akin ang tungkol sa nakita mo kagabi, sabi ni Don Rafael. Ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pag-aalala. Pinaimbestigahan ko na ito. Huwag kang matakot, Ligaya. Hanggat nasa loob ka ng Villa Sarmiento, ligtas ka. Ngunit ang salitang hanggat di ay nag-iwan ng agam-agam kay Ligaya. Paano kung kailangan niyang lumabas? Paano kung ang mga anino ay makahanap ng paraan para makapasok? Don Rafael, lakas loob na tanong ni Ligaya, ang mga Montemayor po ba may kinalaman sila rito? Tumingin si Don Rafael sa kanya, ang mga mata ay matalas. Possible. Ang mga Montemayor ay tulad ng mga linta, Ligaya. Kapag kumapit, mahirap tanggalin. Mayroon silang mga galamay sa iba't ibang lugar. Sandali siyang nanahimik bago nagpatuloy. Ang iyong pagdating dito ay hindi nila ikinatuwa, lalo na si Miguel. Ang tingin nila sa iyo ay isang pag-aari na naagaw. Nanindig ang balahibo ni Ligaya. Pag-aari? Ganoon ba ang tingin sa kanya ni Miguel Montemayor? Isang bagay na maaaring angkinin? Kaya naman, sabi ni Don Rafael, panahon na siguro para malaman mo ang ilang bagay. Mga bagay na maaaring makatulong sa iyo na maunawaan kung bakit kailangan kitang protektahan ng husto. Tumayo si Don Rafael, lumapit sa isang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang pintura. Binuksan niya ito at kinuha ang isang maliit, antigong susi. Halika, sumunod ka sa akin, sabi niya. Dinala siya ni Don Rafael sa aklatan, patungo sa nakakandadong estante na matagal nang kinainteresan ni Ligaya. Ginamit ng matanda ang susi para buksan ito. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga folder na balot sa makapal na karton at mga librong balatdura na may mga pamagat na sulat kamay. Ito ang mga tala-arawan ng aking kapatid na si Consuelo, sabi ni Don Rafael, kinuha ang isa sa mga librong balatdura. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at marupok. Nagsimula siyang magsulat noong siya ay 14 anyos, hanggang sa siya'y mawala. Iniabot niya ito kay Ligaya. Basahin mo. Nais kong makilala mo siya, hindi lamang bilang isang larawan sa dingding, kundi bilang isang taong may damdamin at pangarap, katulad mo. Pagkatapos, kumuha siya ng isang manipis na folder. At ito naman ilang mga lumang kasulatan at liham na may kinalaman sa negosyo ng aming pamilya noon at sa ilang mga tao na naging kaaway namin. Tumingin siya ng diretsyo kay Ligaya. Ang pamilya Montemayor ay hindi bagong kaaway, Ligaya. Ang kanilang mga ninuno ay matagal nang may alitan sa aming pamilya. Alitan na nagsimula sa lupa, sa kapangyarihan, sa inggit. Nais kong basahin mo rin ang mga ito sa iyong sariling panahon. Marahil, may makikita kang mga pattern, mga koneksyon na maaaring makatulong sa atin. Kailangan ko ng mga matang sariwa,
mga matang hindi pa nabubulagan ng galit o ng sakit ng nakaraan, tulad ng sa akin. Iniwan ni Don Rafael si Ligaya sa aklatan, kasama ang mga dokumentong iyon. Ang bigat ng responsibilidad ay tila idinagdag sa kanyang mga balikat. Hindi na lamang siya isang batang kinukupkop, siya ngayon ay isang tagapag-ingat ng mga lihim, isang posibleng susi sa pag-unawa sa masalimuot na hidwaan. Sa mga sumunod na araw, ginugo ni Ligaya ang kanyang mga libreng oras sa pagbabasa ng tala-arawan ni Consuelo. Ang sulat kamay nito ay maganda at malinaw. Sa bawat pahina, tila nabubuhay si Consuelo. Nalaman ni Ligaya ang kanyang mga pangarap na maging isang manunulat, ang kanyang pagkahilig sa mga bulaklak, ang kanyang mga simpleng kagalakan at kalungkutan bilang isang dalagita noong panahong iyon. May mga bahagi tungkol sa kanyang paghanga sa isang binatang makata, mga lihim na tanging sa tala-arawan niya lamang na ibubunyag. Napansin ni Ligaya ang mga pagkakatulad nila ni Consuelo, ang pagmamahal sa pagbabasa, ang pangarap na makalaya sa mga inaasahan ng lipunan para sa kababaihan, ang malalim na pagmamahal sa pamilya. Habang binabasa niya ang mga salita ni Consuelo, nararamdaman niyang tila may isang kaibigan siyang natagpuan mula sa nakaraan. Ngunit may mga bahagi rin sa tala-arawan na nagdulot ng kaba kay Ligaya. Mga entry tungkol sa mga anino na tila sumusunod kay Consuelo, mga masasamang tingin mula sa mga taong hindi niya kilala, at isang lumalagong takot na hindi niya maipaliwanag. Ang huling entry ay bigla na lamang natapos, sa gitna ng isang pangungusap, tila may biglang umagaw sa pluma mula sa kanyang kamay. Ang petsa, ilang araw bago siya opisyal na idineklarang nawawala. Pagkatapos basahin ang tala-arawan, sinimulan naman ni Ligaya ang mga lumang kasulatan. Karamihan ay mga legal na dokumento tungkol sa mga ari-arian ng mga Sarmiento, mga titulo ng lupa, mga kontrata sa negosyo. Ngunit sa isang folder na may markang T. Liham, confidential, natagpuan niya ang mga sulat na palitan sa pagitan ng ama ni Don Rafael at ng isang Senor Gregorio Montemayor, ang lolo ni Miguel. Ang mga sulat ay nagsimula ng magalang, ngunit habang tumatagal, ang tono ay nagiging mas mainit, puno ng mga akusasyon tungkol sa pandaraya sa negosyo, sa pang-aagaw ng lupa at sa mga pagbabanta. May isang partikular na liham mula kay Senor Gregorio Montemayor na nagpatindig ng balahibo ni Ligaya. Nakasulat dito, ang mga Sarmiento ay masyadong palalo. Darating ang araw na luluhod kayo sa amin. Ang lahat ng inyong pinagmamalaki ay mapapasa kamay namin, kahit na anong mangyari, kahit na sino pa ang kailangang mawala. Ang petsa ng liham na iyon ay ilang buwan lamang bago nawala si Consuelo. Isang koneksyon. Isang motibo. Masyado pa bang maaga para sabihin? Dinala ni Ligaya ang kanyang mga natuklasan kay Don Rafael. Tahimik na nakinig ang matanda habang inilalahad ni Ligaya ang kanyang mga teorya, pinapakita ang mga partikular na entry sa tala-arawan ni Consuelo at ang mapanganib na liham mula sa lolo ni Miguel. Nang matapos si Ligaya, tumango si Don Rafael, ang mukha ay madilim. Ang iyong mga hinala, Hija, ay katulad ng mga hinala ko noon pa man. Ngunit wala kaming matibay na ebidensya. Ang mga Montemayor ay tusong kalaban. Marunong silang magtago ng kanilang mga krimen sa likod ng kanilang yaman at impluensya. Ngunit ngayon, dagdag niya, tinitingnan si Ligaya ng may bagong paghanga, marahil may pag-asa tayong makahanap ng hustisya para kay Consuelo at para mailigtas ka ng tuluyan mula sa kanilang mga kamay. Paano po? Tanong ni Ligaya. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, sabi ni Don Rafael. Isang bagay na hindi nila maitatanggi. At sa tingin ko, ang susi ay maaaring nasa mga Montemayor mismo. Sa kanilang mga lihim na transaksyon, sa kanilang mga itinatagong kasamaan. Napaisip si Don Rafael. Si Miguel Montemayor ang kanyang interes sa iyo ay hindi natural, Ligaya. Mayroon siyang kahinaan, at iyon ay ang kanyang labis na tiwala sa sarili at ang kanyang pagnanasa. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Don Rafael, isang plano na mapanganib, ngunit maaaring siyang tanging paraan. Isang plano kung saan si Ligaya, sa kabila ng kanyang edad at kawalang muwang, ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel. Ligaya, sabi ni Don Rafael, ang boses ay seryoso. Handa ka bang harapin ang panganib para sa katotohanan at para sa iyong kalayaan? Tumingin si Ligaya sa larawan ni Consuelo na nakasabit sa dingding ng estudyo. Ang mga mata nito'y tila nangungusap sa kanya, humihingi ng tulong. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang pamilya,
ang kanilang pag-asa sa kanya. At naisip niya ang sarili niyang kinabukasan, isang kinabukasang ayaw niyang mapuno ng takot. Huminga siya ng malalim. Opo, Don Rafael. Handa po ako. Ang desisyong iyon ang maglalagay kay Ligaya sa isang landas na mas mapanganib pa kaysa sa kanyang inaakala, isang landas na susubok sa kanyang tapang, talino at katatagan. Ang mga anino sa hardin ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay malapit nang magsimula. Sa mga sumunod na araw, ang estudyo ni Don Rafael ay naging sentro ng kanilang mga lihim na pagpupulong. Naroon si Ligaya, si Don Rafael at paminsan-minsan si Atty. Reyes na siyang nagbibigay ng legal na perspektibo sa kanilang mga binabalak. Ang plano ay unti-unting nabubuo, bawat detalye ay maingat na pinag-aaralan, bawat posibleng panganib ay sinusubukang paghandaan. Ang pinakamalaking kahinaan ni Miguel Montemayor, paliwanag ni Don Rafael isang hapon, habang nakaturo sa isang lumang mapa ng Maynila kung saan minarkahan nila ang mga kilalang lugar na pag-aari o madalas puntahan ng mga Montemayor, ay ang kanyang pagiging mayabang at ang kanyang hindi mapigil na pagnanasa sa mga bagay na sa tingin niya ay hindi niya makukuha. Sa tingin niya, lahat ay mabibili ng pera o makukuha sa dahas. Ikaw, Ligaya, ay naging isang obsesyon para sa kanya dahil tinanggihan mo siya at dahil naagaw ka ng isang Sarmiento. Ang plano ay simple sa konsepto, ngunit komplikado at mapanganib sa pagpapatupad. Gagamitin nila ang interes ni Miguel kay Ligaya bilang pain. Kailangan nilang bigyan si Miguel ng pagkakataon na makalapit muli kay Ligaya sa isang kontroladong sitwasyon kung saan maaaring makakuha si Ligaya ng impormasyon, isang salita, isang dokumento, isang pahiwatig na mag-ugnay sa mga Montemayor sa kanilang mga iligal na gawain, o mas mabuti pa, sa pagkawala ni Consuelo. Hindi kita pipilitin dito, Ligaya, sabi ni Atty. Reyes, ang boses ay puno ng pag-aalala. Napakadelikado nito. Kung sa anumang punto ay nais mong umatras. Hindi po ako aatras, matatag na sagot ni Ligaya. Ang mga araw ng pagbabasa ng tala-arawan ni Consuelo, ang mga gabi ng pag-iisip sa mga banta ng mga Montemayor, ay nagpatibay sa kanyang loob. Para kay Consuelo, para sa pamilya ko, at para sa sarili ko, kailangan ko itong gawin. Tumingin si Don Rafael kay Ligaya, may paghanga at lungkot sa kanyang mga mata. Magiging gabay mo ako sa bawat hakbang. Magkakaroon ka ng paraan para makipag-ugnayan sa amin. At sa unang senyales ng panganib, aalisin ka namin doon. Ang unang bahagi ng plano ay ang muling pagpapakita ni Ligaya sa isang lugar kung saan tiyak na makikita siya ni Miguel. Napagkasunduan nila ang isang eksklusibong pagtitipon sa sining na idarao sa isang kilalang gallery kung saan ang mga Montemayor ay kilalang mga patron. Si Don Rafael, bilang isang kilalang kolektor ng sining, isang aspeto ng kanyang buhay na hindi pa alam ni Ligaya noon, ay makakakuha ng imbitasyon para sa kanyang sarili at para sa isang pamangkin na dumadalaw mula sa probinsya. Sa loob ng ilang linggo, si Ligaya ay sumailalim sa isang uri ng pagsasanay. Tinuruan siya ni Maestra Isabel hindi lamang ng akademikong kaalaman kundi pati na rin ang tamang pagkilos sa mga sosyal na pagtitipon, paano kumain ng formal, paano makipag-usap ng may kumpiyansa, paano magdala ng sarili ng may dignidad. Si Manang Celia naman ang tumulong sa kanya sa pagpili ng damit, isang simpleng bestidang kulay krema na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda, hindi magarbo ngunit elegante. Tinuruan din siya ni Atty. Reyes ng mga pangunahing pamamaraan ng pagmamasid at pakikinig, kung paano magtanong ng hindi halata, at kung paano mag-iwan ng mga maliliit na ipalatandaan o signal kung sakaling kailangan niya ng tulong. Binigyan siya ni Don Rafael ng isang maliit na medalyon na may nakaukit na imahe ni San Rafael Arcangel. Ito ay may maliit na aparato sa loob, paliwanag ng matanda. Pindutin mo ito ng 3 beses kung ikaw ay nasa agarang panganib at malalaman namin ang iyong eksaktong lokasyon. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Ang puso ni Ligaya ay kumakabog na parang tambol habang inaayusan siya ni Manang Celia. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila ibang tao, isang dalagang may tindig, may kumpiyansa, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang tensyon. Kaya mo yan, iha, sabi ni Manang Celia, hinahaplos ang kanyang balikat. Nasa likod mo kami. Si Don Rafael, nakasuot ng formal na barong Tagalog, ay naghihintay sa kanya sa ibaba ng hagdan. Nang makita siya, isang bihirang ngiti ng paghanga ang sumilay sa mga labi ng matanda.
Kamukhang-kamukha mo si Consuelo ngayong gabi, Ligaya. Ngunit mayroon kang tapang na sana'y taglay din niya noon. Sumakay sila sa isang eleganting itim na kotse, hindi ang kalesa. Ang biyahe patungo sa gallery ay puno ng katahimikan, bawat isa'y abala sa sari-sariling iniisip. Si Ligaya ay paulit-ulit na dinarasal ang lahat ng santo na kanyang alam. Ang gallery ay puno ng mga taong nakapormal na kasuotan, mga kilalang personalidad sa mundo ng sining, negosyo at politika. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at alak. Maraming mga kwadro at eskultura ang nakadisplay, ngunit si Ligaya ay walang matandaan ni isa man sa mga ito. Ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap. At nariyan nga sila. Sa isang sulok, nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga negosyante, si Senor Ricardo Montemayor, ang ama ni Miguel, isang lalaking may malaking pangangatawan at mga matang tila laging naninimbang. At sa tabi niya, si Miguel, nakasuot ng mamahaling suit, ang buhok ay makintab, ang ngiti ay arogante. Nang mapansin ni Miguel si Ligaya nakasama si Don Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlaki saglit sa pagkagulat, pagkatapos ay napalitan ng isang mapanuring ngiti. Tila isang lobo na nakakita ng isang tupang naligaw pabalik sa kanyang teritoryo. Don Rafael Sarmiento, isang karangalan na makita ka rito, bati ni Senor Ricardo, lumapit kasama si Miguel. Ang boses niya ay malalim at tila mailangis. At sino itong magandang dilag na iyong kasama? Siya si Ligaya, ang aking pamangkin, pakilala ni Don Rafael, ang boses ay kalmado. Kadarating lamang niya mula sa aming probinsya. Ngumiti si Miguel kay Ligaya, isang ngiting nagpadala ng kilabot sa kanya. Ligaya. Isang napakagandang pangalan, bagay na bagay sa iyo. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli at sa ganitong pagkakataon pa. Miguel, sabi ni Don Rafael, ang tono ay may babala, huwag mong bibigyan ng ibang kahulugan ang mga bagay-bagay. Tumawa si Miguel. Siyempre, Don Rafael. Isang pagkakataon lamang ang lahat, hindi ba? Tumingin siya muli kay Ligaya. Maaari ko bang hiramin sandali ang iyong pamangkin, Don? Nais ko lamang siyang batiin ng maayos. Tumingin si Don Rafael kay Ligaya, isang halos hindi mahahalata na tango. Ito na iyon. Sige, ngunit huwag magtatagal, sabi ni Don Rafael. Iniwan ni Miguel ang kanyang ama at dinala si Ligaya sa isang medyo tahimik na bahagi ng gallery, malapit sa isang malaking bintana na tanaw ang hardin sa labas. Mukhang ang pagtira mo sa Villa Sarmiento ay nakabuti sa iyo, Ligaya, sabi ni Miguel, ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Mas gumanda ka. Ngunit ang mga simpleng damit ay hindi makapagtatago kung saan ka talaga nanggaling. Hindi ko ikinakahiya kung saan ako nanggaling, Senorito Miguel, sagot ni Ligaya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Talaga ba? Ngumisi si Miguel. Alam mo, Ligaya, hindi pa rin ako makapaniwala na mas pinili mo ang isang matandang hukluban kaysa sa alok ko. Ano bang nakita mo sa kanya? Ang kanyang pera. Hindi magtatagal, mamamatay din yon. Si Don Rafael ay mabuti sa akin. Ibinibigay niya sa akin ang mga bagay na hindi mo kailanman maiintindihan, respeto at tunay na malasakit. Respeto. Tumawa si Miguel. Ang respeto ay para sa mga mahihina. Ang kapangyarihan, Ligaya, iyon ang mahalaga. At iyon ang mayroon kami. Lumapit siya ng bahagya. Alam mo, naisip ko na baka napilitan ka lang sumama sa kanya. Baka tinakot ka niya. Kung ganoon, sabihin mo lang. Kaya kitang ilayo sa kanya. Ito na ang pagkakataon. At ano naman ang ipapalit mo, Senorito Miguel, tanong ni Ligaya, sinubukang magpakita ng bahagyang interes. Isang buhay na puno ng takot sa inyo. Hindi takot, Ligaya. Kundi proteksyon. At kaginhawaan. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Magiging reyna ka sa piling ko. Hinawakan niya ang kamay ni Ligaya. Mabilis itong binawi ni Ligaya. Hindi ako interesado sa iyong mga alok, Senorito. Talaga lang, ha, sabi ni Miguel, ang mukha ay bahagyang nagdilim. Huwag kang magkakamali, Ligaya. Ang mga Sarmiento ay wala ng laban sa amin. Ang matandang iyon, naghihingalo na ang kanyang impluwensya. Kami ang batas dito sa Maynila. At kung ano ang gusto ko, nakukuha ko. May kinuha si Miguel mula sa kanyang bulsa, isang maliit na memory stick. Nakikita mo ito?
Ito ang pruweba na kahit ang mga pinagkakatiwalaan mong pulis ay nasa aming palad. Mga record ng aming transaksyon. Walang makakagalaw sa amin. Ipinakita niya ito ng may pagmamayabang, pagkatapos ay isinilid pabalik sa bulsa ng kanyang Amerikana. Isang memory stick. Transaksyon. Ito na ba ang hinahanap nila? Mukhang napaka-importante niyan, sabi ni Ligaya, sinubukang maging kaswal. Sobra, ngisi ni Miguel. At ito ang magpapatunay na ako ang dapat mong piliin, hindi ang matandang iyon na ang tanging alas ay ang mga lumang kwento ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, lumapit si Don Rafael. Miguel, tapos na ang inyong pag-uusap. Ligaya, halika na. Ang mukha ni Miguel ay nagpakita ng inis, ngunit hindi siya tumutol. Bago sila umalis, bumulong si Miguel kay Ligaya, hindi pa tayo tapos. Hahanapin kita. Sa kotse, habang pauwi, ikinuwento ni Ligaya ang lahat kay Don Rafael, kabilang na ang tungkol sa memory stick. Ang mukha ng matanda ay naging maseryoso. Isang memory stick, ulit niya. Iyon ay maaaring maglaman ng mga ebidensyang kailangan natin. Ngunit paano natin iyon makukuha mula sa kanya? Iyon ang susunod na malaking tanong. Ang unang hakbang ay nagawa na. Napatunayan nilang tama ang kanilang hinala tungkol sa obsesyon ni Miguel. At nakakuha sila ng isang mahalagang impormasyon. Ngunit ang landas patungo sa hustisya ay puno pa rin ang panganib. Pagdating sa Villa Sarmiento, nadatnan nila si Atchong Reyes na naghihintay. Matapos marinig ang ulat ni Ligaya, napaisip ang abogada. Ang memory stick na iyon kung mapapatunayan natin ang nilalaman nito, maaaring ito na ang magpabagsak sa kanila. Ngunit ang pagkuha nito ay halos imposible nang hindi gumagamit ng mga paraang labag sa batas. Kung minsan, sabi ni Don Rafael, ang mga mata ay nakatitig sa malayo, para mahuli ang isang demonyo, kailangan mong pumasok sa kanyang impyerno. Si Ligaya, kahit pagod at kinakabahan, ay nakaramdam ng kakaibang determinasyon. Ang laro ay nagsimula na. At siya, ang dating hamak na tindera ng sampagita, ay isa na ngayon sa mga manlalaro, ay hawak na mga barahang maaaring magpabago sa takbo ng lahat. Ang dilim ay maaaring nakakatakot, ngunit kung minsan, sa dilim din pinakamalinaw na nakikita ang liwanag. Ang mga araw pagkatapos ng pagtitipon sa gallery ay napuno ng masusing pagpaplano. Ang memory stick na hawak ni Miguel Montemayor ang naging sentro ng kanilang mga talakayan. Paano ito makukuha nang hindi nalalagay sa matinding panganib si Ligaya, at nang hindi sila mismo ang lumalabag sa batas sa paraang hindi na maitatama? Kailangan nating lumikha ng isang sitwasyon kung saan si Miguel mismo ang maglalabas ng memory stick, o kung saan ito'y magiging vulnerable, sabi ni Atty. Reyes, habang sinusuri ang layout ng isa sa mga exclusive club na madalas puntahan ni Miguel, isang lugar na kilala sa pribadong rooms at maluwag na seguridad para sa mga piling bisita. Ang direktang pagnanakaw ay masyadong mapanganib at maaaring magbigay daan sa kanila para baliktarin tayo. Napagkasunduan nila na kailangan ni Ligaya na magpakita ng kaunting interes kay Miguel, sapat para mapanatili ang kanyang atensyon at para mabigyan siya ng dahilan na ipagmayabang muli ang kanyang kapangyarihan o ang mga sikreto niyang hawak. Ngunit kailangan itong gawin ng may sukdulang pag-ingat. Si Don Rafael, gamit ang kanyang mga koneksyon, ay nakaalam na si Miguel ay magdaraos ng isang pribadong pagtitipon para sa kanyang mga piling kaibigan at kasosyo sa negosyo sa nasabing exclusive club. Ito raw ay isang selebrasyon para sa isang matagumpay na kasunduan, isang kasunduang pinaghihinalaan ni Don Rafael na may kinalaman sa isa sa kanilang mga ilegal na operasyon. Ito ang perpektong pagkakataon. Ligaya, ito ang pinakamapanganib na bahagi, sabi ni Don Rafael, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi kita papayagang pumunta roon ng walang kasiguraduhan. Si Atty. Reyes ay makakahanap ng paraan para makapasok bilang isang abogada ng isa sa mga menor de edad na bisita para mabantayan kanya mula sa malayo. Magkakaroon din tayo ng mga tauhan sa labas. Ngunit sa loob ng silid kung nasaan si Miguel, ikaw lamang ang makakagawa ng paraan. Binigyan nila si Ligaya ng isang maliit na recording device na kasing laki lamang ng isang buttons na maaaring ikabit sa kanyang damit. Kung may mahalaga siyang sasabihin o kung may maipapakita siyang dokumento, ito ang magiging backup natin, paliwanag ni Atty. Reyes.
Ang medalyon ni San Rafael ay nanatili sa kanyang liig, ang kanyang lifeline. Ang paghahanda ni Ligaya ay hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Ilang gabi siyang hindi makatulog ng maayos, binabalikan ang mga salita ni Miguel, ang kanyang mapanganib na ngiti. Ngunit ang alaala ni Consuelo at ang pag-asa para sa kanyang pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Si Ligaya ay nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida, simple ngunit may dating. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa paraang nagpapatingkad sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa salamin, nakita niya ang isang dalagang handa, kahit na may takot. Nagpanggap si Don Rafael na may emergency na kailangang asikasuhin sa probinsya, kaya't si Ligaya ay napilitang idumalo sa isang mas naunang, mas maliit na pagtitipon ng isang kikaibigan ng pamilya sa parehong club. Ang plano ay aksidenteng imakita siya roon ni Miguel. Nang makarating si Ligaya sa club, kasama ang isang pinagkakatiwalaang tsapero na inutusan ni Don Rafael, agad niyang naramdaman ang bigat ng atmosfera. Ang lugar ay puno ng mayayamang tao, ang iba'y mukhang kagalang-galang, ang iba'y may aura ng panganib. Hindi nagtagal, tulad ng inaasahan na mataan siya ni Miguel. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang mapagwaging ngiti. Agad siyang lumapit. Ligaya. Isang napakagandang sorpresa, sabi niya, ang boses ay maihalong panunukso. Akala ko ba'y ayaw mo na akong makita? Nagkataon lamang po, Senorito Miguel, sagot ni Ligaya, sinubukang magtunog walang interes. May kasama po akong kaibigan ng pamilya. Kaibigan ng pamilya? Ngumisi si Miguel. O baka naman sinusubukan mo akong iwasan? Halika, sumama ka sa akin. Mas masaya sa aking party. Kinuha niya ang kamay ni Ligaya, mas mahigpit kaysa dati. Sa pagkakataong ito, hindi na pumalag si Ligaya, ngunit nagpadala siya ng senyales sa kanyang chaperon na agad namang nakipag-ugnayan sa mga tauhan ni Don Rafael sa labas. Dinala ni Miguel si Ligaya sa isang pribadong silid sa itaas na palapag. Ang silid ay puno ng kanyang mga kaibigan, mga binatang mayayaman at arogante, at ilang mga babaeng nakadamit ng magarbo at tila sanay na sa ganitong uri ng buhay. Ang musika ay malakas, ang tawanan ay maingay, at ang amoy ng alak at sigarilyo ay nanunuot. Mga kaibigan, pakilala ni Miguel, ipinapakita si Ligaya na parang isang tropeo, ito si Ligaya. Ang pinakamagandang bulaklak na napitas ko mula sa hardin ng mga sarmiento. Nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Si Ligaya ay namula, ngunit pinanatili ang kanyang composure. Pinaupo siya ni Miguel sa tabi niya sa isang malambot na sopa. Inalok siya ng alak na magalang niyang tinanggihan. Mahiyain pa rin, sabi ni Miguel na tatawa. Huwag kang mag-alala, Ligaya. Dito, malaya kang gawin ang gusto mo. Tumingin siya sa paligid, tila ipinagmamalaki ang kanyang kikaharian. Sinimulan ni Ligaya ang kanilang plano. Senorito Miguel, sabi niya, ang boses ay bahagyang malambing, mukhang napakasaya ninyo ngayong gabi. May maganda po bang nangyari? Ngumiti si Miguel, ang ego ay halatang nasaling. Naman, Ligaya. Isang malaking kontrata ang nasara namin. Isang bagay na lalong magpapayaman sa amin, at lalong magpapahirap sa aming mga kaaway. Talaga po? Napakagaling ninyo, sabi ni Ligaya, sinubukang magpakita ng paghanga. Paano ninyo po iyon nagagawa? Simple lang, sabi ni Miguel, lumapit pa. Kapangyarihan, impluwensya, at kaunting katalinuhan para paikutin ang sistema. Muli niyang inilabas ang memory stick mula sa kanyang bulsa, ipinapakita ito kay Ligaya. Katulad nito, ang lahat ng sikreto ng aming tagumpay naririto. Mga pangalan, mga numero, mga transaksyon na magpapatunay kung sino talaga ang naghahari sa lungsod na ito. Mukhang napakahalaga niyan, sabi ni Ligaya, ang mga mata ay nakatutok sa memory stick. Hindi po ba kayo natatakot na mawala yan? Tumawa si Miguel. Mawala? Impossible. Palagi itong nasa akin. At kahit na may makakuha nito, sino ang maniniwala sa isang hamak na ebidensya laban sa mga Montemayor? Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing alam niyang mapanganib ang nilalaman nito. Sa mga sandaling iyon, may lumapit na isang waiter, nag-aalok ng panibagong tray ng inumin. Aksidenteng pinabanggatin ng waiter si Miguel, natapon ang kaunting alak sa kanyang damit. Ano ba yan? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo,
sigaw ni Miguel sa waiter na agad namang humingi ng paumanhin at nag-alok na punasan ang kanyang damit. Sa pagkaabala ni Miguel at sa bahagyang pagdilim ng ilaw sa silid dahil sa isang technical glitch na sinadyang gawin ng isa sa mga tauhan ni Atty. Reyes na nagpanggap na staff ng club, ito na ang pagkakataon ni Ligaya. Mabilis pa sa 4:00, habang si Miguel ay abala sa pagpupunas ng kanyang damit at pagmumura sa waiter, maingat na dinukot ni Ligaya ang memory stick mula sa bulsa ng Amerikana ni Miguel na nakasampay sa gilid ng sopa. Pinalitan niya ito ng isang kaparehong memory stick na walang laman na inihanda nila para sa ganitong pagkakataon. Ang kanyang puso ay halos lumundag palabas ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Isinilid niya ang tunay na memory stick sa isang maliit na tago na bulsa sa loob ng kanyang bestida. Nang bumalik ang atensyon ni Miguel, ngumiti lamang si Ligaya. "Ayos lang po ba kayo, senorito?" "Ayos lang," sabi ni Miguel, medyo iritado pa rin. "Mga walang kwentang empleyado." Hindi nagtagal, nagpaalam si Ligaya. "Kailangan ko na pong umuwi, senorito Miguel. Baka po hinahanap na ako." "Ganun ba kabilis?" sabi ni Miguel, tila nadismaya. "Pero si J. Ihahatid kita." "Naku, wag na po. May susundo po sa akin," mabilis na tanggi ni Ligaya. Nang makalabas siya ng pribadong silid, sinalubong siya ni Atty. Reyes sa pasilyo na nagpanggap na hinahanap ang banyo. "Nakuha mo," bulong ng abogada. Tumango si Ligaya, ang mga matay nagniningning sa tagumpay at kaba. "Mabuti. Umalis ka na rito. Naghihintay na ang sasakyan." Mabilis na lumabas si Ligaya ng club. Ang hangin sa labas ay tila masariwa. Sumakay siya sa naghihintay na kotse ni Don Rafael, kung saan ang matanda mismo ang nagmamaneho, isang bagay na bihira niyang gawin. "Ayos ka lang, Hija?" tanong ni Don Rafael, ang boses ay puno ng tensyon. Inilabas ni Ligaya ang memory stick. "Nakuha ko po." Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawala ni Don Rafael. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ito ay isang malaking tagumpay, ngunit ang pagbubunyag na nilalaman ng memory stick at ang pagharap sa ganti ng mga Montemayor ang susunod na laban. Pagdating nila sa Villa Sarmiento, agad nilang isinaksak ang memory stick sa laptop ni Atty. Reyes. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa screen habang lumalabas ang mga files. Mga dokumento. Mga spreadsheet na puno ng mga numero at pangalan. Mga litrato. Mga video. Ang nilalaman ay mas masahol pa kaysa sa kanilang inaakala. Hindi lamang ito tungkol sa mga simpleng transaksyon sa negosyo. May mga ebidensya ng smuggling, drug trafficking, money laundering, at panunuhol sa matataas na opisyal ng gobyerno at pulisya. May mga litrato pa ni Miguel kasama ang ilang mga kilalang politiko sa mga kahina-hinalang lugar. At ang pinakagimbal-gimbal sa lahat, isang folder na may pangalang Proyekto Consuelo. Nanginginig ang kamay ni Atty. Reyes habang binubuksan ito. Sa loob, mga lumang litrato ni Consuelo Sarmiento, mga surveillance photos. Mga sulat na nagdedetalye ng plano para patahimikin siya dahil sa isang bagay na kanyang natuklasan tungkol sa mga ilegal na gawain ng ama ni Senor Gregorio Montemayor noon. Isang utos na pirmado mismo ni Senor Gregorio. Napahawak si Don Rafael sa kanyang dibdib, ang mukha ay namutla. Ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan ay nasa harap na niya ngayon, malinaw at hindi maitatanggi. Si Consuelo ay hindi lamang nawala. Siya ay pinatahimik. At ang mga Montemayor ang may kagagawan. Si Ligaya ay napaluha. Ang bigat ng kanilang natuklasan ay halos hindi niya makaya. Ang babae sa tala-arawan, ang kanyang kikaibigan, mula sa nakaraan, ay biktima ng karahasang kagagawan ng pamilyang ngayon ay nagbabanta rin sa kanyang buhay. "Kailangan nating kumilos ng mabilis," sabi ni Atty. Reyes, ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig. Ang ebidensyang ito sapat na ito para idiin sila. Ngunit kailangan nating dalhin ito sa tamang tao, sa isang taong hindi kontrolado ng mga Montemayor. Ang sayaw sa bingit ng panganib ay nagbunga. Ngunit ang tunay na bagyo ay paparating pa lamang. Ang paghihiganti ng mga Montemayor, kapag nalaman nilang nawawala ang memory stick at ang kanilang mga lihim ay maaaring mabunyag, ay tiyak na magiging marahas. At si Ligaya, Don Rafael at Atty. Reyes ay nasa sentro ng lahat ng ito.
Ang Villa Sarmiento ay naging isang muog. Ang mga gate ay laging nakasara, ang mga bantay ay nadagdagan, at bawat sulok ay tila may mga matang nagmamasid. Sa loob, ang katahimikan ay maihalong tensyon. Si Ligaya, Don Rafael at Atoy Reyes ay kumikilos ng may sukdulang pag-iingat, alam na ang bawat oras na lumilipas ay naglalapit sa kanila sa posibleng ganti ng mga Montemayor. Nakausap ko na si Director Almario ng LB, balita ni Atoy Reyes isang umaga, ang boses ay pagod ngunit may bahid ng pag-asa. Isa siya sa iilang pinagkakatiwalaan natin. Nakita niya ang ilang sipi ng ebidensya. Interesado siya, ngunit kailangan niya ng masusing beripikasyon at ng orihinal na kopya para sa opisyal na investigasyon. Ibig sabihin, kailangan nating lumabas para ibigay ito sa kanya, tanong ni Don Rafael, ang pag-aalala ay baka sa mukha. At kailangan nating gawin ito sa paraang hindi mahahalata ng mga Montemayor. Bawat galaw natin ngayon ay kritikal. Habang sila'y nagpaplano ng ligtas na paraan para maiparating ang ebidensya, dumating ang balitang kinatatakutan nila. Isang tawag mula kay Aling Nena, ang ina ni Ligaya. Ang boses nito'y nanginginig sa takot. Ligaya, anak. Si Totoy, nawawala, humahagulgol na sabi ni Aling Nena. May mga lalaking nakaitim na kotse ang nagtanong-tanong dito kanina tungkol sa iyo. Pagkaalis nila, hindi na namin makita si Totoy. May nag-iwan ng sulat, anak pinabibigay daw sa iyo. Ang mundo ni Ligaya ay tila gumuho. Si Totoy, ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Kinuha ng mga Montemayor. Mabilis na nagpadala si Don Rafael ng mga tauhan sa Quiapo. Ang sulat ay dinala kay Ligaya. Maikli lamang ito at nakasulat sa mamahaling papel. Alam naming hawak mo ang hindi sa iyo, Ligaya. Ibalik mo ito o hindi mo na makikita ang kapatid mo. Walang pulis. Ikaw lang. Maghintay ka ng tawag para sa detalye ng palitan. Walang pirma, ngunit alam nilang galing ito sa mga Montemayor. Ang galit at desperasyon ay nag-aalab sa dibdib ni Ligaya. Kailangan kong puntahan sila. Kailangan kong iligtas si Totoy. Hindi, Ligaya, pigil ni Don Rafael. Ito ay isang patibong. Alam nilang iyon ang gagawin mo. Nais ka nilang makuha at ang ebidensya. Pero si Totoy. Huminahon ka, Hija, sabi ni Don Rafael, hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang sarili niyang mga mata ay nagliliyab sa galit, ngunit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi natin hahayaang may mangyari kay Totoy. Ngunit kailangan nating mag-isip ng matalino. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang telepono ni Atty. Reyes. Si Director Almario. Atty. Reyes, sabi ng direktor, may natanggap kaming impormasyon. Si Miguel Montemayor ay namataan sa isang pribadong daungan sa Batangas, may dalang bata. Mukhang naghahanda silang umalis ng bansa gamit ang isang yete. May mga tauhan na akong papunta roon, ngunit kailangan natin ng matibay na dahilan para sila arestuhin bago sila makatakas. Batangas. Si Totoy. Ito na ang pagkakataon. Direktor, sabi ni Don Rafael, kinuha ang telepono, ang ebidensyang hawak namin ay direktang mag-ugnay kay Miguel Montemayor sa kidnapping at sa marami pang mas malalaking krimen. Papunta na kami riyan. Isang desperadong plano ang mabilis nilang binuo. Si Don Rafael, kasama ang ilan sa kanyang pinakamatatapang na tauhan at si Ligaya, ay pupunta sa Batangas. Si Atty. Reyes ang makikipag-ugnayan kay Director Almario para sa koordinasyon. Ang orihinal na memory stick ay iiwan sa isang ligtas na lugar, ngunit ang mga kopya at ang pinakamahalagang files ay dala nila, handang isumite. Ang biyahe patungong Batangas ay tila isang karera laban sa oras. Bawat minuto ay mahalaga. Si Ligaya ay tahimik na nagdarasal, hawak ang medalyon ni San Rafael. Ang takot para kay Totoy ay nangingibabaw, ngunit mayroon ding determinasyon na tapusin na ang lahat ng ito. Pagdating nila sa daungan, naabutan nila ang tensyon. May mga pulis at DNB agents na nakapalibot sa lugar, ngunit hindi pa sila makapasok sa mismong gate kung saan pinaniniwala ang naroon si Miguel at si Totoy. Si Senor Ricardo Montemayor ay nandoon din, galit na nakikipagtalo sa mga otoridad, iginigiit na wala silang karapatang pigilan ang kanyang anak. Kailangan natin ng diversion, sabi ni Don Rafael sa kanyang mga tauhan.
Isang bagay na kukuha ng atensyon nila habang sinusubukan nating makalapit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Ligaya ang nagbigay ng ideya. Ang apoy po, sabi niya, naalala ang mga kwento ng mga mangingisda sa Quiapo. Ang mga mangingisda, kapag may panganib sa dagat, nagsisindi sila ng apoy para humingi ng tulong o para lituhin ang kalaban. Gamit ang ilang mga lumang lambat at langis na nakuha nila mula sa isang abandonadong bangka, gumawa sila ng isang maliit na sunog sa isang ligtas na bahagi ng daungan, sapat para lumikha ng usok at kumuha ng atensyon. Sa pagkataranta ng ilan sa mga bantay ng mga Montemayor, at habang ang mga otoridad ay abala sa pagkontrol sa sitwasyon, si Don Rafael at Ligaya, kasama ang dalawang tauhan, ay nagawang makalusot palapit sa yate. Nakita nila si Miguel sa deck ng yate, hawak si Totoy na umiiyak. Si Totoy ay tila takot na takot ngunit walang pisikal na sugat. Miguel, sigaw ni Don Rafael. Pakawalan mo ang bata. Napalingon si Miguel, nagulat. Nang makita niya si Ligaya, isang ngiting demonyo ang sumilay sa kanyang mga labi. Ayan ka na pala, Ligaya. Akala ko ba'y matapang ka? Halika, kunin mo ang kapatid mo. Pero kapalit ng memory stick. Wala sa amin ang memory stick, Miguel, matapang na sagot ni Ligaya, kahit na nanginginig ang kanyang mga binti. Pero narito ako. Ako ang gusto mo, hindi ba? Pakawalan mo na si Totoy. Matalino ka pa rin, ano? Tumawa si Miguel. Pero huli na ang lahat. Aalis na kami. At isasama ko kayong dalawa ng kapatid mo para masiguro kung walang magsasalita. Itinutok niya ang isang maliit na baril kay Totoy. Sa sandaling iyon, dumating ang mga DNB agents sa pangunguna ni Director Almario. Napalibutan na nila ang yete. Miguel Montemayor, sumuko ka na, sigaw ni Director Almario. Hawak namin ang ebidensya ng iyong mga krimen. Walang ebidensya, sigaw pabalik ni Miguel, ngunit ang kaba ay bakas na sa kanyang mukha. Sa gitna ng tensyon, gumawa ng isang mabilis na kilos si Don Rafael. Inihagis niya ang isang makapal na lubid na may kawit patungo sa baril ni Miguel, na siyang ikinagulat nito. Ang baril ay tumalsik. Kasabay nito, sumugod ang mga DNB agents. Si Ligaya, nang makita ang pagkakataon, ay mabilis na tumakbo patungo kay Totoy, niyakap ito ng mahigpit. Totoy, ligtas ka na. Nagsimula ang kaguluhan. Si Miguel, sa kanyang desperasyon, ay sinubukang gamitin si Ligaya bilang human shield, ngunit mabilis siyang na-neutralize ng mga tauhan ni Don Rafael. Si Senor Ricardo naman ay inaresto habang sinusubukang tumakas. Ang mag-amang Montemayor ay dinala ng mga otoridad. Si Totoy ay ligtas na sa piling ni Ligaya. Habang papalayo ang mga sasakyan ng pulis, niyakap ni Don Rafael si Ligaya. Tapos na, Hija. Tapos na ang kanilang kasamaan. Ngunit alam nilang ang laban sa korte ay susunod pa. Ang mahalaga, hawak na nila ang baraha. Sa paglubog ng araw sa Batangas, isang bagong liwanag ang tila sumisikat para kay Ligaya. Ang unos ay maaaring nagdaan, ngunit iniwan nito ang aral ng katapangan, pag-asa, at ang di matatawarang lakas ng pag-ibig sa pamilya at sa katarungan. Ang daan patungo sa tunay na kapayapaan ay nagsisimula pa lamang. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang bagyo ng mga legal na proseso. Ang ebidensyang nakapaloob sa memory stick, kasama ang mga karagdagang testimonya at investigasyon na isinagawa ng FB sa pamumuno ni Director Almario, ay naging matibay na sandata laban sa mga Montemayor. Ang key proyekto Consuelo ang naging sentro ng kaso laban kay Senor Ricardo, habang si Miguel naman ay nahaharap sa mga kasong kidnapping, illegal possession of firearms, at ang kanyang malawak na pagkakasangkot sa smuggling at drug trafficking na nabunyag sa memory stick. Ang buong Maynila ay ginulantang ng mga rebelasyon. Ang pangalan ng mga Montemayor na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan ay naging kasing kahulugan ng kasakiman at karahasan. Marami sa kanilang mga kaibigan sa mataas na lipunan at gobyerno ang biglang di makilala, nagsisikap na iligtas ang kanilang sariling mga pangalan mula sa pagkakadawit. Si Ligaya, sa tulong ni Atty. Reyes at sa patnubay ni Don Rafael, ay nagbigay ng kanyang matapang na testimonya. Ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan, mula sa panggigipit ni Miguel sa Quiapo hanggang sa mga pangyayari sa exclusive club at sa daungan sa Batangas. Bagamat mahirap at masakit balikan ang mga alaala, nanindigan siya, alam na ang kanyang boses ay mahalaga para sa katarungan.
Si Don Rafael naman, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ay nagsalita sa publiko tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Consuelo. Ang kanyang mga salita, puno ng hinagpis ngunit may dignidad, ay umantig sa puso ng marami. Ang larawan ni Consuelo, ang dalagitang may pangarap na biglang pinatahimik, ay naging simbolo ng mga biktima ng karahasan ng mga makapangyarihan. Ang paglilitis ay naging sentro ng atensyon ng media. Ang bawat sesyon sa korte ay dinudumog ng mga tao. Sa kabila ng mga pagtatangka ng mga abogado ng mga Montemayor na siraan ang kredibilidad ng mga testigo at ng ebidensya, ang katotohanan ay naging napakalinaw para baliwalain. Dumating ang araw ng paghatol. Ang korte ay siksikan. Si Ligaya ay naroon kasama si Don Rafael Atty. Reyes, at ang kanyang pamilya, si Aling Nena, Lola Iska, at si Totoy na ngayon ay malusog na at nag-aaral na sa isang maliit na eskwelahan na tinulungan ni Don Rafael na maitayo malapit sa kanilang lugar sa Quiapo. Nang basahin ng hukom ang hatol, guilty. Sina Seno Ricardo at Miguel Montemayor ay napatunayang nagkasala sa maraming bilang ng krimen, kabilang na ang pagpaplano sa pagpatay kay Consuelo Sarmiento at ang mga malawakang iligal na operasyon. Ang hatol, habang buhay na pagkabilanggo para sa mag-ama, walang posibilidad ng parol. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng kagalakan ang umalingganggaw sa loob ng korte. Si Aling Nena ay napahagulgol sa balikat ni Ligaya. Si Don Rafael ay tahimik na napapikit, isang butil ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi, luha ng kaluwagan, ng katarungang matagal ng ipinagkait. Ang imperyo ng mga Montemayor ay tuluyan ng gumuho. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno, ang iba ay ginamit para bayaran ang mga danyo sa kanilang mga naging biktima. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga mamamahayag at ng mga taong sumuporta sa kanila. Ngunit si Ligaya at Don Rafael ay naghanap ng katahimikan. Kinabukasan, dinala ni Don Rafael si Ligaya sa puntod ng kanyang pamilya, kung saan may isang bagong lapida na nakaukit ang pangalan ni Consuelo Sarmiento, kasama ang mga salitang, isang pangarap na pinatahimik, ngunit isang diwang hindi kailanman mamamatay. Nag-alay sila ng mga puting sampagita. Sa wakas, Consuelo, bulong ni Don Rafael, makakatulog ka na ng mahimbing. At ako rin. Tumingin siya kay Ligaya, isang ngiting puno ng pasasalamat at pagmamahal ang kanyang ibinigay. Salamat, Hija. Salamat sa iyong tapang. Salamat din po, Don Rafael, sagot ni Ligaya. Sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataon at sa tiwala. Lumipas ang mga taon. Ang Villa Sarmiento ay nanatiling tahanan ni Ligaya. Sa ilalim ng pangangalaga ni Don Rafael, natapos niya ang kanyang pag-aaral na may matataas na karangalan. Kumuha siya ng kursong abogasya, inspirasyon si Atty. Reyes at ang kanyang sariling mga karanasan. Nais niyang gamitin ang batas para tulungan ang mga naaapi at walang boses, katulad niya noon. Si Don Rafael, bagamat may edad na, ay nanatiling aktibo, ginagamit ang kanyang natitirang yaman para suportahan ang mga adhikain ni Ligaya at ang iba pang mga proyekto para sa mga kabataan at mahihirap. Ang mansyon, na dati balot ng kalungkutan, ay napuno ng buhay, ng mga tawa ng mga batang tinutulungan ni Ligaya sa kanilang pag-aaral, ng mga pagtitipon ng mga taong may iisang layunin na makagawa ng pagbabago. Minsan, habang nakaupo sila sa hardin, pinagmamasdan ang mga sampagitang namumukadkad, tinanong ni Ligaya si Don Rafael. Don Rafael, masaya po ba kayo? Ngumiti ang matanda, ang mga mata ay nakatitig sa papalubog na araw. Ligaya. Masaya ako. Dahil nakita ko ang bukang liwayway ng katarungan. At dahil nakita kong namumukadkad ka, hindi bilang isang bulaklak na may tinik na kailangang protektahan, kundi bilang isang matatag na puno na kayang sumuong sa anumang unos at nagbibigay ng lilim sa iba. Tumingin si Ligaya sa kalangitan. Ang mga anino ng nakaraan ay naglaho na, napalitan ng liwanag ng pag-asa. Ang kanyang daan ay hindi naging madali, ngunit bawat pagsubok ay nagpatibay sa kanya. Ang dating tindera ng sampagita sa Quiapo ay isa na ngayong abogada, isang tagapagtanggol ng mga naapi, isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may darating na umaga. Ang lihim ni Don Rafael ay hindi na lamang tungkol sa sakit ng nakaraan, kundi tungkol din sa pag-asang dala ng isang bagong henerasyon, handang ipaglaban ang tama, anuman ang halaga. At si Ligaya, ang sampagitang may tinik, ang naging simbolo ng pag-asang iyon.
Ang kanyang kwento, tulad ng halimuyak ng Sampaguita, ay mananatili, isang paalala ng tapang, pag-ibig, at ang di magagaping diwa ng katarungan.